Assalamualaikum. Sa video nito pag-uusapan natin ang Ain at saka ang Ghain. Ito ay letrang Ain or A. Ito ay letrang Ghain or G. G-H. Ghain. Ang dalawang letrang to ay may mga apat na forma. Ito yung unang forma, pangalawa, at pangatlong forma. At ito yung panghuli. Ito yung kapag nakasiparate siya. So, kapag nasa unang titik siya ng salita, okay, halimbawa nito ang salitang sulat lang natin siya. Ito ay A kasi fatha, and then Y kasi sukun, Y, and then sukun, wala siyang kasama kaya Y lang, and then yung nun na sukun din. So, paano natin siya basahin? Ain. So, itong A na to ay, diba sabi natin ay A. So, meron ding letter A na isa. Ito ay si alif. So, itong dalawang ito ay letter A. Pero ito ay A. Nasabi ko rin ito sa last video ko. Sinabi ko sa inyo ito ay A at ito ay A. So, alam niyo ba yung diferensya? Yung tono nila. Ito ay A at ito ay A. Tulad na sa example natin, sabi natin ay Ain. So, nakuha ba? Magbibigay pa ako ng isang example dito sa ginawa natin to. Dito sa first letter. Sa unang forma niya. A, fatha. So, A, and then S. Ano yung kasama ni S? Meron siyang A, fatha, which is A, and then lam. So, paano natin siya basahin? Asal. Hindi siya asal. Asal. Nakuha ba? Okay, dito naman tayo sa pangalawang forma ni A. Ganito yung itsura ni A pag nasa gitna siya. So, ang example dyan ay ito. So, paano natin to isulat? Jim. Ito, Jim. And then, meron tayong long vowel dito. Kaya, fatha. So, A. And then, mim. Ano yung kasama ni mim? Sukun. And then, A. Lagyan lang natin dito ng space para hindi nyo lagyan lang natin dito ng space para masiparate siya. A. Kasi fatha. Kaya naging A. And then, ta marbuta. So, silent na lang itong ta. So, paano natin siya basahin? Jam'a. Ang ibig sabihin ay university. Ulitin natin. Jam'a. Ito, jam'a. Ito naman tayo sa pangatlong forma ni A. So, paano natin siya isulat? Mim. And then, U. Kasi Dhamma. Ra. And then, Fatha. B. And then, double B kasi may shadda tayo dito. Ano yung kasama ni shadda? Meron siyang Fatha. And then, si A. So, paano natin siya basahin? Mu. Rab. Kasi may fadjad, may kwan dito, may shadda. So, meron ditong sukun na B. Murabba. Nang ibig sabihin ay square. Ito ay square, murabba. Okay, dito naman tayo sa panghuling. Pag nasa uli ang titik siya at hindi siya nakakonect or nakasiparate siyang titik. Okay, example niyan ay paano natin siya i-transfer? So, shin, and then Dhamma, and then mim, Dhamma, long vowel na U, kaya Dhamma yung nilagay natin, and then yung A. So, paano natin siya basahin? Shumu. Ito yung candles. Ang ibig sabihin nito ay candles. Pag sinabi lang natin candle, sham'a.
Ganito yung spelling nun. Ganito. Sham'a. Ganyan yung spelling. Sham'a. Pero, para makuha natin yung ganitong forma, kapag nakaseparate siya, kaya ang nilagay ko is shumu, which is yung plural nung candle. Okay, nakuha ba? So, balikan natin. First example natin ay ain. Ain. Asal. Asal. Second, jam'a. Jam'a. Third, murabba. Murabba. And then yung last, shumu'. Shumu'. Nakuha ba? So, yung tono ni ain, kapag sukun, hindi siya, di ba pag si ito ay So, shumu'. Kaya sinabi natin shumu'. Hindi natin sinabing shumu'a. Shumu'. Kasi ito ay sukun. Okay. Lisin lang natin to. Dito naman tayo sa kay letrang ghain. Si letrang ghain ay letter G. Pero yung iba ay GH para tawag doon unique. Kasi nga meron siyang ga. Hindi siya ga. Ga. Parehas lang sila ng itsura ni ain. Kung nakikita nyo, parehas sila ng itsura. Pero si ga ay meron lang siyang tuldok sa taas. Meron siyang mga tuldok. Ito. Tuldok, tuldok, tuldok. Okay. Example sa kay ghain. Kapag nasa unahang titik siya. So, paano natin siya i-transfer? Paano natin siya isulat? GH. And then yung symbol Dhamma. And then Ra. Symbol ni Ra ay Fatha. And then meron ditong long vowel na A. And then letter B. So, paano natin siya basahin? Ghurab. Ghurab. So, ito ay Ga. Ga. Hindi siya Ga. Ito ay Ga. Ghurab. Okay, dito naman tayo sa pangalawang forma ni Ga. Kapag nasa gitna naman si Ga, ito yung example natin. So, paano natin to isulat? Mim, and then yung Dhamma, Ga, kasi sukun, so wala siyang kasama. Diretso tayo sa Lam, Fatha, and then G or Q. So, paano natin siya basahin? Mughlaq. 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 Ang ibig sabihin ay sarado or close. Okay, dito naman tayo sa pangatlong itsura ni Ga. Example niyan ay so, paano natin siya isulat? Sad, which is letrang S, and then yung Fatha, A, Mim, and then yung Ga. So, paano natin siya basahin? Samgh. 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 Ito yung glue. Okay, ito naman tayo kapag nasa uli na si Ga. Ito yung example natin. So, paano natin siya isulat? D, and then kasra, mim, fatha, long vowel, and then Ga. So, paano natin siya paano natin siya basahin? Dimag. 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 Kasi long vowel to siya. Doma. Dimag. Ang ibig sabihin ay brain. Okay, balikan natin yung mga example natin. Ito yung first example natin. Ghurab. Ghurab. Second, Mughlaq. Mughlaq. Third, Samgh. Samgh. And then last, Dimag. Dimag. So, nakuha ba? So, alisin na natin to. So, balikan natin ito. Itong ganitong itsura ay ain. At itong ganitong itsura na may tuldok ay ghain. Ito ay a, ito ay ga. So, wag tayong malito, okay? Paano natin isulat yung mga kanilang forma? Ganito natin sila isulat. Ito yung unang forma. Ganyan siya isulat. Sa pangalawa naman, tingnan nyo ako ha. Paano ko siya sinusulat?
And then, sa pangatlo, ganyan. Ganyan yung mga itsura nila. So, si Ain, ganito. Pag siga, lagyan na natin ng tuldok. Minsan yung iba, ganito rin yung sinusulat yan siya. So, parang pabilog. Pabilog siya. Diba ganyan pabilog? Ganyan nila sinusulat. Pero ako mas gusto ko dito kasi para mas maganda yung style. Cheers. Okay. So, ito ay a, ito ay a, ito ay ra. A, ra. Hindi ito a, okay? Hindi ito a. Ito ay a. So, yun lang sa araw na ito. I hope na nakatulong sa iyo ang video ito. Kung nakatulong sa iyo ang video ito, i-save at i-share mo para makatulong din sa iba. Shukran, umas, salamat.